Ngayong gabi ng Wednesday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet. At especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Salman Hassan. At bilang pagbungad ng ating muhadara ngayong gabi ay aking pong simulan sa pagbabasa ng Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Subhanallah, tunay na ang Quran ay liwanag sa ating mga puso. Muli, aking pong ipinapakilala ngayong gabi ang ating butihing tagapagsalita na si Sheikh Salman Hassan. At siya po ay isang da'iya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. At ang kanyang tatalakayin ay ang Al-Fiqhu, ika-25 na yugto. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ang papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang gabayan at dagdagan ng kaalaman. At hindi lang yon, bagkus tayo ay kanyang patawarin sa ating mga pagkakasala. Naririnig po ba ako na maayos? Naam ya Sheikhana, wadih jiddan. Okay. So, tayo ay magpapatuloy muli sa kitab na Mulakhas al-Fiqhi na isinulat ng ating butihing Sheikh na si Sheikh o Fadilat al-Sheikh al-Doktor Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Tayo ay nasa Kitab as-Salah at ang ating o tayo ay magpapatuloy sa ating tinatalakay patungkol sa babon fi arkan as-salati wa wajibatiha wa sunaniha. Ito ang ating tinatalakay tungkol sa mga rukun ng salah, mga haligi ng salah
mga wajibat ng sala, obligado sa sala, at mga sunnah o sunnah sa sala. So, ang ating tinatalakay o natalakay natin, ang unang bahagi, al-qismul awwal, ito ay ang arkanus sala wa yani 14 o 14, yung mga rukun, haligi ng sala. Mayroon itong 14 na haligi ng sala na ating tinalakay nung mga nakaraan. At hindi na natin babalikan ang mga ito upang hindi masayang ang oras natin. At tayo ngayon ay magpapatuloy sa qism al-thani, al-qism al-thani, o ang ikalawang bahagi ng sala, na ito ay ang wajibatus sala. Wajibatus sala, ito ay ang patungkol sa mga obligasyon ng sala. Ano ba ang mga obligasyon ng salat? Ilan ang mga obligasyon ng sala ayon dito sa kitab ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. So ayon dito, sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ang wajibatus sala o wajibatus sala, ito ay wahiya thamaniya. Mayroong 8 obligasyon ng sala. So ang obligasyon, wajibat ng sala ay 8. Opo. So al-awwalu, ang una dito na sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ay ang jami'ut takbirat allati fi as-salah ghayra takbirat al-ihram. So sabi niya, ito ay ang lahat ng takbir sa pagdarasal. Lahat ng takbir sa pagdarasal ay kabilang ito sa wajibatus salah or mga obligado sa sala. Tatandaan mo natin, alam ko na ito ay maaaring yung iba sa inyo na pag-aralan ng mga ito. So ito ay reminder para sa kanila bilang pagtuturo. At yung iba naman ay maaaring alam nila kasi sila ay nagsasala, samantalang hindi nila napaghihiwalay kung ano ba ang wajibat sa sala or wajib sa sala at ano ba yung mga haligi o rukn ng sala. Kaya natin ito kinakategorya ayon sa kitab na ito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, upang sa gayon ay dito mapag-iba natin kung kailan ba tayo gagawa ng sujudus sahu, kailan ba tayo uulit ng sala, or kailan ba natin babalikan yung mga rukun or yung wajibat ng sala. Okay? So, una dito sa wajibat ng sala, mga obligado sa sala, ay ang lahat ng takbir sa pagdarasal sa sala, ghayra takbiratul ihram, maliban anya sa takbiratul ihram. Maliban sa takbiratul ihram. Okay, kasi ang takbiratul ihram, alam natin na pag-aralan natin na ito ay kabilang sa ruknus salah, haligi ng salah. So, sabi nito, lahat ng takbir sa salah, pagdarasal, maliban sa takbiratul ihram, ay tinatawag na wajib, obligado. فجميع التكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. Ang lahat anya o sa makatuwid anya, ang lahat ng takbir para magpalit ng posisyon sa sala ay tinatawag na obligado. So hindi ito mabibilang sa haligi ng sala o rukn ng sala. Okay? Ito yung pagtakbir bago dito sa pagruko at pagtakbir o pagsabi ng Allahu Akbar sa pagruko, pagsabi ng Allahu Akbar pag magpapatira pa, magsusujud, at pagsabi ng Allahu Akbar pagbabangon mula sa sujud, at gayon din pag magsusujud muli, Allahu Akbar ulit, at tatayo mula sa sujud, Allahu Akbar, gayon din uupo mula sa sujud, Allahu Akbar, di ba? Ang lahat ng pagbanggit ng Allahu Akbar, yan ay kabilang sa wajibat ng salah, maliban sa tinatawag natin na takbiratul ihram. At thani, pangalawaan niya, ay ang tasmi' at tasmi'u. Ibig sabihin ay qawlu sami Allahu liman hamida. Ito ay ang pagsabi ng sami Allahu liman hamida, or naririnig ng Allah ang pumupuri sa kanya. Wa inna ma yakunu wajiban fi haqqil imam wal munfarid.
فأما المأموم فلا يقوله. So, ang Sami Allahu liman hamida, tatandaan po natin, ang Sami Allahu liman hamida, ito ay obligado lamang para sa imam at sa mga nagdarasal ng mag-isa o tinatawag natin na munfarid. Okay? Gayunpaman sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ang mga nagdarasal sa likod ng imam, which is ang ma'mum, ay hindi dapat sabihin ang Sami Allahu liman hamida kapag ikaw ay bilong sa ma'mum, kabilang sa ma'mum. Ikatlo at thalith at tahmid ay qawlu Rabbana walakal hamd. Ang ikatlo sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan ay ang bigkasin o sabihin natin ang Rabbana walakal hamd. Aming Panginoon, sa iyo ang aming papuri o sa iyo ang papuri. Ito naman sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala lil ma'mum o lil imam wal ma'mum wal munfarid. So lahat, para sa lahat ito, para sa imam, para sa ma'mum, para sa mga nagsasala ng mag-isa, sasabihin nila yung Rabbana walakal hamd. Ito ay batay sa pahayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana Allahumma rabbana lakal hamd aw Rabbana walakal hamd." So, ibig sabihin na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sa salaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na tinakhrij or ito ay hadith na muttafaqun alayh, tinakhrij ni Imam Bukhari at Imam Muslim. Sabi nito kapag sinabi ng imam anya na naririnig ng Allah ang pumupuri sa kanya or yung pag sinabi ng imam na sami Allahu liman hamida, tumayo mula sa pagkakayuko, sinabi niya ang sami Allahu liman hamida pagkatapos ng hamida, ay sabihin anya, tatayo din ang ma'mum at sasabihin niya ang Allahumma Rabbana lakal hamd o di kaya ay Rabbana walakal hamd. Kahit sa doon sa dalawa ay walang problema. Ar-rabi', ibig sabihin ang pagbigkas ng Rabbana walakal hamd ay hindi dito dapat naiwanan kasi kabilang ito sa wajibatus salah. Ar-rabi' qawluhu qawlu subhana rabbiyal azim. Ibig sabihin na ang ikapat ay ang pagsabi natin ng Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Fi ruku' marratan wahida. Ibig sabihin na ito ay sasabihin kapag ikaw ay nakayuko nakayuko ng isang bisis lamang. So sasabihin ito kapag ikaw ay nakayuko. Subhana Rabbiyal Azim ng isang bisis, ito ang wajib. Isang bisis ay wajib. Ngunit sinabi rito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, wa yasunnu ziyadati ila 3 wa hiya adna al-kamal, ibig sabihin wa ila 10 wa hiya a'la. Ibig sabihin na sunnah na dagdagan ito hanggang 3. Okay, sunnah na dagdagan hanggang 3. At ito ang pinakamababa para sa pagiging perpekto ng sala at hanggang 10 at ito ang pinakamataas. Okay, hanggang 10. Sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Al-khamisu, ikalima, qawlu subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la fi as-sujud marratan wahida wa tasunnu ziyadatu ila 3. Ibig sabihin na ang ikalima na obligado sa sala ay ang pagsabi natin ng Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Ito ay sa pagpapatirapa ng isang bisis. So wajib kapag sasabihin natin ito ng isang bisis. At ito ay sunnah na dagdagan hanggang 3 bisis. Sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. As-sadis, pang-anim po mga kapatid sa pananampalataya, qawlu rabbighfirli, ang pagsabi natin ng rabbighfirli bayna as-sajdatain marratan wahida. Ito ang sasabihin sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa. Sasabihin po ito sa pag-upo doon sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa at sunnah kung dadagdagan ito hanggang 3 beses. So ang wajib lang dito ay isang beses na rabbighfirli at ito ay maging sunnah kung dadagdagan ito ng hanggang 3 beses. Okay? As-sabi'u, ang ikapito mga kapatid sa pananampalataya, at-tashahhudul awwal. At tashahhudul awwal. Ang unang tashahhud,
ito ang ikapito na obligado sa sala. So, ang ibig sabihin nito, ito yung pagbigkas natin, sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hadith na ito. Sa pamamagitan ng pagsabi natin ng at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat wassalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ito ay wajib, kabilang sa wajib ang tashahhudul awwal. Okay? الثامن ang ikawalo sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala al-julus للتشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ومداومته عليه مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Ang pangwalo o ikawalo sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala ay ang pag-upo para sa unang tashahhud. Ang pag-upo para sa unang tashahhud kabilang ito sa wajibatus salah or obligado sa sala. Dahil ito ay palagi ang ginagawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya sinabi niya na sallu kama ra'aytumuni usalli, magsala kayo tulad kung paano niyo ako nakitang magsala, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dito sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, wa man taraka wajiban min hadhihi al-wajibat al-qawliyyah wal-fi'liyyah al-thamaniyah muta'ammidan batalat salatuhu. Sino man ang sadyang iwanan ang isa sa walong obligadong pasalita or yung mga binibigkas at mga physical o mga gawain na gawain ito, ang kaniyang sala ay walang bisa or batal ang kaniyang sala dahil pinipinsalan niya ang mga ito. Okay? Wa man tarakahu sahwan aw jahlan, sino naman ang naiwan ito nang hindi sinasadya o dahil sa kamangmangan, hindi niya alam, fa innahu yasjudu lis-sahw li'annahu taraka wajiban yahrumu tarkuhu. Dito sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, sino man ang naiwan niya ito nang hindi sinasadya o dahil sa kamangmangan, walang kaalaman, hindi niya alam ito na ito ay wajib, siya ay dapat magpatira pa para sa pagkalimot o tinatawag na sujud as-sahw dahil siya ay nag-iwan ng isang obligadong gawain na ipinagbabawal na iwanan at dapat niyang bayaran ito sa pamamagitan ng pagpapatira pa para sa pagkalimot or bisujud as-sahw. Ito ay ang sujud as-sahw. So yun po ang 8 obligado sa sala. So kapag ito ay naiwanan, nararapat na ito ay naiwanan dahil sa pagkalimot or dahil sa dahil sa hindi niya alam na ito ay kabilang sa obligadong sala. So kailangan bayaran niya ito ng sujud as-sahw. Okay? Pero kung ito ay sinadyang iwanan ang mga binanggit natin na ito, kinakailangan niyang ulitin ang kanyang sala dahil ang kanyang sala ay batil or batalat salatuhu, walang bisa ang kanyang sala. Al-qismu thalith, ang pangatlong bahagi or ikatlong bahagi, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, sunanus salah. Ito ang mga sunna ng sala or mga sunna sa loob ng sala. Yes. القسم الثالث من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين سنة لا تبطل صلاة بتركه. Ang ikatlong bahagian niya ng mga gawain at mga binibigkas sa sala, maliban sa mga nabanggit sa unang dalawang bahagi, ay mga tinatawag na sunna. Lahat ng hindi nabanggit doon sa unang dalawang bahagi na binigkas natin, unang dalawang bahagi na pinag-usapan natin, o mga natalakay natin, lahat ng hindi nabigkas doon ay tinatawag na sunnah. Tinatawag ito na sunnah sa salah. Yes. An-naw'ul wa sunanus salati naw'an. Ibig sabihin na ang mga sunnah niya ng sala ay may dalawang uri. Mayroong dalawang uri ang
sunnah ng sala. So, an-naw'ul awwal, ang unang uri nito ay sunanul aqwal, wa hiya kathira. Ang unang uri nito ay ang sunnah ng mga binibigkas, yung mga binabanggit. Okay? At ito ay napakarami, sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Kabilang dito, minha al-istiftah. Kabilang dito yung istiftah. Kabilang lang ito sa sunnah. Yung pagsabi natin ng subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kung di ako nagkakamali, ito, yun ba? Paki-ano lang po, paki-correct lang po. Na-didistract ako kasi may mga tumatawag. Ang istiftah, basta yung istiftah, kabilang lang ito sa sunnah. Pangalawa, at-ta'awudh. Ibig sabihin, yung pagbigkas natin ng a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yung magkakasunod na yan. Istiftah, tapos a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pangatlo, al-basmalah. Yung pagsabi natin ng bismillahirrahmanirrahim. Ito ay kabilang lang sa sunnah. Yes. So kung nakalimutan ito banggitin, ang iyong sala ay hindi nawala ng bisa. So tuloy mo ang iyong sala. Kabilang din dito at-ta'min, yung pagbigkas natin ng amin. Okay, actually naitanong ko ito nung nakaraan siguro kung di ako nagkakamali. Yung at-ta'min, pagbigkas ng amin, kabilang lang ito sa sunnah. So kung nakalimutan ito bigkasin, habang ikaw ay nagsasala, pagkatapos mo magbigkas ng surah Al-Fatiha, ay walang masama, walang problema, hindi nakakawalang bisa sa sala. Kabilang din dito, al-qira'atu ba'da al-Fatiha. Ang pagbigkas ng surah al-qira'atu ba'da al-Fatiha bima tayassara min al-Quran. Ibig sabihin, ang pagbigkas ng surah o mga talata mula sa Quran pagkatapos ng Fatiha. Okay? Halimbawa, pagbigkas mo ng surah al-Fatiha, kasi alam natin ang surah al-Fatiha ay kabilang ito sa ruknus salah. So, yung mga karagdagang talata or mga sunnah na karagdagan pagkatapos ng surah al-Fatiha, ang lahat ng mga ito ay kabilang lamang sa sunnah. Okay? Katulad halimbawa sa salatul fajr, yung mga, kasi ang tinutukoy natin dito, yung unang dalawang rak'ah. So, salatul fajr, siyempre magdadagdag ka ng mga talata or surah mula sa Quran, wala sa Quran pagkatapos ng surah al-Fatiha. So kapag hindi mo nadagdagan, hindi ka nakapagdagdag pagkatapos ng surah al-Fatiha, walang problema, hindi na batalang yung sala. Salatul Jumu'ah, katulad ng salatul Jumu'ah, kasi alam ng dalawang raka lang ito. Wal Eid, salatul Eid, ang salatul Eid. Okay? Wa salatul Kusuf, yung sala ng eclipse prayer. Okay? Wal rak'atayn al-awwalayn min al-maghrib wal isha wal dhuhr wal 'asr. Ang kabilang din dito ang unang dalawang rak'a ng sala ng maghrib, ng isha, ng dhuhr, ng asar, kasi tiga-apat na rak'a yan. So yung unang dalawang rak'a sa mga yan na dadagdagan yung surah al-Fatiha, kapag nakalimutan dagdagan, walang masama kasi kabilang lang yan sa mga sunnah, mga kapatid sa pananampalataya. O min sunan al-aqwali qawlu, ang kabilang din sa mga sunnah na binibigkas ay ang pagsabi ng mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min shay'in ba'd. Pagkatapos ito sabihin ang Rabbana walakal hamd, di ba? Pagkatapos sabihin ng Rabbana walakal hamd, mayroong karagdagan. Yun yung mga karagdagan. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min shay'in ba'd. So yun ay sunnah lamang. Kung nabigkas lamang ay Rabbana walakal hamd, pumasok ka doon sa wajib. Wajib yun. Pero pag dinagdagan mo yun, yun ay sunnah. So, kung hindi mo iniwan yun, malaking gantimpala yun. Okay? At gayon din, kung ano man ang idinagdag na higit sa isang bisis sa tasbih ng pagyuko at pagpapatirapa. Ibig sabihin, yung pagsabi natin ng Subhana Rabbiyal Azim, kapag dinagdagan natin ng pangalawa, pangatlo, or hanggang 10, kaya niya binanggit natin na hanggang 10, yun ay kabilang sa a'la, pinakamataas na gantimpala. Kapag ginawa nating tatlo, yung Subhana Rabbiyal Azim, or ginawa nating hanggang 10, ito ay sunnah lamang. Gayon din sa Subhana Rabbiyal A'la. Yung pagbigkas ng Subhana Rabbiyal A'la sa sujud, pagpapatirapa. So kung dinagdagan mo ito hanggang 3, 2, 3, so ito ay sunnah lamang. Gayon din,
Kung ano ang naidagdag ng higit sa isang bisis sa pagsasabi natin ng Rabbi Firli. Diba? Pagkatapos magsabi ng Rabbi Firli, bayna sajdatayn sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa. Nadagdagan natin ito ng 3 bisis. Rabbi Firli, Rabbi Firli, Rabbi Firli. Ito ay kabilang lamang sa sunnah. Pero ang wajib doon ay isa lamang. Gayon din at ang pagsasabi natin ng Allahumma inni a'udhu bika min 'adhabi jahannam wa min 'adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ito po ay binibigkas po ito na itinuro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagkatapos natin magbigkas ng at-tashahhudul akhir na kabilang sa rukn salah. Okay? Yung huling tashahhud bago tayo magtaslim, bibigkasin natin na itinuro ni Propeta Muhammad na bibigkasin natin ang dua na ito, ang panalangin na ito. So, kung hindi natin ito nabigkas sa ating sala, walang masama, walang problema, hindi batal ang iyong sala. Okay? So, tanggap pa rin ang iyong sala. So, ito ang idadagdag na dua sa huling sala. Gayon din, sabi nito, وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الدُّعَاء فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ or mayroon ka pang karagdagan ng mga dua pagkatapos ng huling tashahhud, ito ay kabilang lamang sa mga sunnah po mga kapatid sa pananampalataya. Kung naiwan ito, walang masama. An-naw' ath-thani, ang pangalawang uri na sunnah, sunanul af'al karaf'il yadayn 'inda takbiratil ihram wa 'inda al-hawiyyati ila ar-ruku' wa 'inda raf'i minhu. Ibig sabihin, sunnah na mga action o yung mga posisyon sa sala, tulad halimbawa ng pagtataas ng mga kamay sa takbiratul ihram, sa 'di ba yung takbiratul ihram ruknus salah. So ang wajib lang doon yung pagsabi natin ng Allahu Akbar. Pero kung naitaas mo doon yung kamay mo, yun ay sunnah lamang, Allahu Akbar, 'di ba? So yun ay sunnah lamang. At gayon din sabi niya, ang pagtaas ng kamay sa ruko, di ba kapag yuyuko, magtataas muna ng kamay, Allahu Akbar, tapos yuyuko. Kabilang yun sa sunnah. At gayon din ang pagtaas ng kamay kapag babangon mula sa ruko. Okay? Kapag babangon na mula sa ruko, Sami Allahu liman hamida, itataas din yung kamay. So yun ay kabilang din po ito sa sunnah sa sala. Gayon din na ووضع اليد اليمنى على اليسرى. Ibig sabihin na ang paglalagay ng kanang kamay sa kaliwa. Di ba yung gaganon tayo? Gaganon natin yung natin tapos kabilang din ito, ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام. Ang paglagay or pagpatong ng kanang kamay dito sa kaliwang kamay at ilalagay dito sa ating dibdib o sa ibaba ng ating pusod, okay, habang tayo ay nakatayo, kabilang lamang ito sa sunnah, sinabi ni Prophet, sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullahu ta'ala. Gayon din ang pagtingin sa lugar ng pagpapatirapa, di ba? Doon tayo nakatingin sa lugar ng pagpapatirapaan natin, kabilang lang din ito sa sunnah. Okay? At paglalagay ng mga kamay sa tuhod habang nakaruko, yung pagyuko, di ba? Yung kamay natin kapag tayo ay yuyuko or magruruko ay ilalagay natin yung dalawang palad natin dito sa tuhod natin. Kabilang lang din ito sa sunnah na sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Gayon din ang pag-iwas. Tatandaan natin, pag-iwas na dumikit ang tiyan sa hita at ang hita sa binti natin sa pagpapatirapa, kabilang lang ito sa sunnah. Okay? Ang pag-uunat ng likod ng tuwid sa panahon ng ruko o pagyuko. Pananatilihin natin pantay ang ating ulo sa likod, hindi ito ibinaba o itinataas, ay kabilang lamang ito sa sunnah. Diba? Ang tinutukoy natin ito, kapag tayo ay nakaruko, nakaunat, naka-straight yung likod natin, at nakapantay din yung ulo natin sa likod natin. So, yun ay kabilang lang sa sunnah. Okay, kung hindi ito magawa dahil sa kahirapan, so walang masama, walang problema ito. Pero kung magagawa natin ito, kaya natin gawin ito, nararapat. Kasi ito ay sunnah ni Propeta Muhammad SAW. So, gayon din at ilalagay ang noo, ang ilong at iba pang mga parte ng katawan sa lugar ng pagpapatirapa. Di ba? Nabanggit din natin na sa sujud, kabilang ito sa ruknus salah.
Pero kapag nakasujud ka, isusujud yung 7 bahagi ng katawan. Pero kung hindi natin ito magawa dahil sa may mga dahilan, so kabilang lamang ito sa sunnah. O hindi naiwan natin ito, walang masama. Okay? Dahil kabilang lamang ito sa sunnah ng sala. Importante doon yung pagpapatirapa. So kung hindi mo ipagpatirapa lahat ng 7 bahagi ng katawan mo, ito ay hindi walang bisa sa sala sapagkat ito ay kabilang lamang sa sunnah ng sala. وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه. At iba pang mga salita at aksyon na sunna, ito ay binanggit din sa mga ibang aklat ng fiqh. So maaaring alamin natin ang tungkol dito, yung pinakadetalyado, kasi itong binigkas dito ng Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ito ay sum up, summary lamang, na para maintindihan natin ng maigi. Okay? At itong sinabi niya rito, فهذه السنن لا يلزم الاتيان بها في الصلاة بل من فعلها أو شيئا منها فله زيادة أجر ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه شأن سائر السنن. Ang mga gawain ito, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ang mga gawain sunnah na ito ay hindi obligado sa panahon ng sala. Ngunit, sabi niya rito, sino man ang magsagawa ng mga ito, isabuhay ang mga ito, gawin ng mga ito, o bahagi ng mga ito, ay tatanggap ng karagdagang gantimpala. Habang sino man ang mag-iwan sa mga ito, o ang ilan sa mga ito ay hindi naman ito makakasama sa kanyang sala, o hindi nakakawalang bisa sa kanyang sala. At gayon din sa lahat ng iba pang mga gawaing sunnah. Hindi ito nakakawalang bisa sa sala kung ito ay naiwan. Pero, mayroong karagdagang gantimpala sa sinuman na isasabuhay ang mga ito. Kaya naman, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ito ang pinakamalungkot. Wala tayong nakikitang anumang katwiran sa ginagawa ng ilang kabataan ngayon o mga ngaral ngayon na mga mutasyaddid sa mga tuntunin ng pagiging mahigpit nila tungkol sa mga sunna sa pagdarasal sa sala, hanggang sa punto na ito ay maaaring humantong pa sa kanila na pagpalabis o pagmamalabis sa pagsasabuhay ng mga ito sa kakaibang paraan. Okay, sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Anong halimbawa nito? Tulad niyan ng iba sa kanila na nakayuko ang kanyang ulo habang nakatayo, di ba? Habang nakatayo, nakayuko ang kanyang ulo, ganyan. Hanggat sabi ni Propeta ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, halos parang nakayuko na ang kanyang posisyon habang nakayuko yung kanyang ulo na nakatayo. So sabi niya, hanggat sa ang posisyon na yun ay parang na siyang nakayuko. Kaya ito ay masyadong pagmamalabis, sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. At ang paglagay ng kamay sa dibdib na parang nakadikit ang kanyang mga kamay sa butas ng kanyang lalamunan. Subhanallah. Di ba? Yung pagganito, ganyan. So, hindi ito kabilang sa mga sunnah. Masyado itong pagmamalabis, sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Kasi ito ay mga sunnah lamang. Okay? Sa halip na ilagay ang mga ito sa kanyang dibdib o sa ilalim ng kanyang pusod, ang kanyang kamay, di ba? So, ito yung mas mainam. Gaya ng binanggit sa sunnah na tinalakay natin kanina. At ang kanilang kahigpitan patungkol sa sutra, di ba? Hanggang sa punto na ang ilan sa kanila ay umalis sa nakatayo sa hanay upang isagawa ang kusang pagdarasal o yung sunnah na pagdarasal at pumunta sa ibang lugar na naghanap ng isang sutra. Ang sutra yung harang kapag ikaw ay nakasala. So sunnah lamang yun. Kapag ikaw nagsasala, mayroon kang ilalagay na harang doon sa harapan mo sa parte kung hanggang saan ka magpapatirapa. So yun ay kabilang lamang sa sunnah. Kung wala tayong mahanap na ganun, pwede na tayong magsala ng sunnah. Walang problema po yun. Okay? Kasi kabilang lang yun sa sunnah sa sala. Gayon din mga kapatid sa pananampalataya, ang isa sa kanila ay inilagay ang kanyang ulo pasulong at ang kanyang mga paa sa likod sa pagpapatirapa. O ano yun? Halimbawa, kapag siya ay nakatirapa, masyadong nakaunat ang kanyang ulo. Halimbawa, naka-forward masyado yung kanyang ulo para maunat masyado yung kanyang likod. Parang ganon. Hanggang sa siya ay maging tulad ng isang pana o halos parang nakadapa.
Di ba? O di kaya kasi sinabi na rito yung yung kanyang ulo masyadong nakaano doon sa unahan sa kumbaga na parang nakaunat na yung kanyang likod na ang binanggit dito na Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala para siyang nakadapa na kapag habang nakatira pa siya. O di kaya ay ang kanyang likod ay ang kanyang paa ay parang dito kumbaga masyadong yung kanyang ulo ay masyadong nakadikit sa kanyang tuhod. May mga ganun din na nagpapatira pa na parang pana, sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, parang pana na yung kanyang likod, ganun, di ba? Di ba? Parang ganun na yung nangyari sa likod niya kasi nakadikit masyado yung baba niya dito sa kanyang tuhod. So ito ay mga bagay na hindi maganda. Okay, hindi ito magandang mga gawain. So, sa katulad na paraan, ang iba sa kanila ay nakahiwalay ang kanyang mga paa habang nakatayo. Gayon din, kapag nakatayo, na masyado nakahiwalay yung kanyang paa, nakabuka ka, sabi natin, na kung saan nagpapahirap sa mga nasa tabi niya. Ito ay mga kakaibang katangian na maaaring humantong sa kanila na labis na kasuklam-suklam, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Wa nas'alullahu lana wa lahum at-tawfiq lil haqq wal 'amal bih. Hiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa pananampalataya na ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanila ang tagumpay sa paggamit ng katotohanan at pagkilos ayon dito. So, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maisabuhay natin ang bagay na ito at ito yung mga sunnah at gayon din ng mga wajibat ng sala o mga obligado sa sala. So hanggang dito na lamang po. Jazakumullahu khairan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Waalaikumsalam warahmatullahi wa taala wabarakatuh. alhamdulillah, isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Salman Hasan. At bago po tayo dumako sa Q&A session ay atin pong tatanungin ang ating tagapagsalita kung siya ba ay tumatanggap ng ilang mga katanungan mula sa ating tagapakinig. Ya Sheikh, tumatanggap po ba kayo ng mga katanungan mula sa ating tagapakinig? Inshallah po. Hanggat kaya po natin sagutin. So, alhamdulillah. Ngayon ay binubuksan po natin ang Q&A session. Sa mga nais magtanong dyan sa may Facebook Live, ay pakilagay na lang po sa may comment section. At dito po sa may Google Meet, ay paalala lang po sa mga kababaihan na kung kayo po ay nais magtanong, ay pakiiwan na lang po sa may chat box. At sa mga kalalakihan naman po, ay maaari po kayong magtaas ng inyong mga virtual hand upang direktang magtanong kay Sheikh Salman Hasan. Ngayon ay may nauna na kaagad nagtanong, hindi pa ako nakatapos. So, Hasim Karim, falyatafaddal. Maaari na po kayong mag-on mic, Assalamualaikum ya Sheikh. Ang katanungan ko po ay, ano po ang sinasabing sunnah rawatib? At saka, ano po, pwede sa ba'da salatul Aisha, pwede po ba dun salatul witr? At saka, yung kung magduha ka po, kumbaga magkunot po, salatul witr, pwede po ba? At saka, pwede po bang hindi po ba language na Arabic? Kumbaga, yung language na Iranon or Maranao. Ano ba, pwede po ba yun? Waalaikumsalam warahmatullahi jazakallahu khair. Akhil Karim. Una, yung tinatawag na sunan ng rawatib, masyado marami yun. Kaya hindi ko maalala siguro. Una yung sunan ng rawatib. Ang sunan ng rawatib, ang tinatawag po na sunan ng rawatib, iyon yung 12 sunnah na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sa salaysay ng kanyang mga asawa. Hindi ko lang maalala kung sino sa kanyang mga asawa ang nagbagit ng hadith na ito, na sabi niya ang sunan ng rawatib, sino man ang makapagsagawa nito ay itatayo ng Allah SWT ng bahay sa paraiso. So, ang sunan ng rawatib, ito yung 12 sunnah na nakapalibot sa khamsa salawat, yung 5 obligadong sala, maliban sa salatul asr. Ito ay ang sunnah bago itayo ang salatul fajr, 2 rak'a at tigda 2 rak'a
or 4 na rak'a bago itayo ang salatul dhuhr, which is dalawang taslim nun. Tigda dalawang rak'a yun. Tapos dalawang rak'a pagkatapos ng salatul dhuhr at dalawang rak'a pagkatapos ng salatul maghrib at dalawang rak'a pagkatapos ng salatul isha. So ito po ang tinatawag na sunan ar-rawatib na tawag dito na ibinukod ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa bawat sala na yun maliban sa salatul asr. Samantala ang salatul witr na tinutukoy mo, yes, mas maganda. Sabi ng actually matatalakay natin dito sa Kitabus Salah, pero dahil sa naitanong na, yung salatul witr ay maaari itong isagawa pagkatapos ng pagkatapos ng salatul isha. Halimbawa pagkatapos ng sunanur rawatib ng dalawang rak'a, pwede nating isunod yung salatul witr, walang masama, walang problema ito. Pero sabi na mainam kung ito ay isasagawa sa kalahating gabi, which is kapag magtatahajjud, halimbawa iniisip mo na magtatahajjud ka, naglayon ka na ikaw ay magtatahajjud, mas mainam na doon gawin ang salatul witr. Pero kung alam mo sa sarili mo na hindi ka magigising ng mga ganung oras kasi nagigising tayo nagigising tayo ng after ng adhan ng fajr, so mas mainam na para hindi natin maiwanan ang salatul witr, mas mainam na isagawa ito pagkatapos ng salatul isha. Actually, ang salatul witr, sabi ng mga ibang ulama, kung mayroon lang idadagdag na wajib sa 5 ulit na sala, ito na ay ang salatul witr. Sa kadahilanan na ang salatul witr, kahit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nag-hijrah siya o nagta-travel siya, kumbaga musafir siya, hindi niya iniiwan ang salatul witr. Kumbaga isasagawa niya talaga ang salatul witr. Yun ang kahalagahan po ng salatul witr. Kabilang dun sa tanong ni yung ano ba yung pangatlong tanong mo, yung kunut. Tama po ba? Yung tungkol sa Opo. kunut sa salatul witr, actually ito po ay hindi naman obligado. Ito ay sunna lamang. Pero hindi pwede na tayo ay magkunot ng ibang lengguwahe sa kunot. Okay? Kinakailangan ito ay mayroong itinuro ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na binibigkas sa kunot sa salatul witr. So hindi maaari ang magbigkas ng ibang lengguwahe. Wallahu a'lam. Okay ba, Sheikh? Shukran. Pwede ko magtanong. Sige, tafaddal. Second tanong ko po ay, kumbaga, di ba pag sa di ba, halimbawa, zuhur, na di ba, 4 yun, tapos nagkulang ka na isa, tapos sujudu sahwi ka na, ba'da salam. Tapos, pag nagsobra ka po, ano po? Ba'da o after? Ya, Sheikh. Ya Sheikh, nakamute ka ata, Sheikh. Malish. Hindi ko pa nasundan yung tanong ni ano po yun ulit? Ang katanungan ko po, ya Sheikh, halimbawa, zuhur, tapos nagkulang ako ng isang rak'a, tapos, di ba, sujudu sahwi ako matapos magtahiyat bago magsalam. Tapos pag nagsobra po, ano po? Gayon din, kung sumobra, gayon din. Qabla sujud. I mean qabla salam. Ano po? Bago po magsalam, magsujud ng sujud as-sahw kapag nakadagdag, gayon din na magsusujud ng sujud as-sahw. Gayon din Shukran kung ya Sheikh. nakabawas, sujud as-sahw din. Qabla salam, before ng salam. Wallahu a'lam. Akala ko po kasi kapag nagsobra, magsalam muna, tapos yun magsusujudu sahwi, tapos magsalam naman. Before ng salam. Before ng salam po. Wallahu a'lam. So magkaiba po pag nagkulang at saka nagsobra.
Parehas lang po yun. Before ng salam din, pag sumubra or nagkulang, before ng salam din po yung sujud as sahwi. Okay, syukran ya Sheikh. Afwan. So, jazakallahu khairan ya Sheikh Hana. Pangalawang katanungan mula sa ating sister na si Naila. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Po ya Ustad. Ano po ang pagkakaiba ng sinabi ni Sis Eda sa sunna qawliya sa sunna fi'liya? At pwede po ba ang salatul Isha sundan agad ng salatul witr? If without sunna rawatib po, pwede? Naam. Kung gusto mo sunanul witr, mag-witr pagkatapos ng salatul isha, labas. Wala pa man, nasagot na natin yun. Kabilang doon sa kanyang tanong, ano ang pagkakaiba ng sunan qawliya at saka sunan fi'liya? Tama ba yun? Tama ya Sheikh. Sahih. Pagkakaiba, yung sunan qawliya, ito po yung mga binibigkas po. Katulad nung sinabi natin, amin, or yung a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, or yung sinabi natin, yung istiftah. Yung mga binibigkas na yon, ang tawag doon ay sunan qawliya. Sunan fi'liya, katulad nung tawag dito yung tawag dito yung pagpapatirapa. Mayroon doon ipagpapatirapa na mga 8 bahagi ng katawan natin. Yani 7 bahagi ng katawan natin, yung noo kabilang ang dulo ng ilong, 2 kamay, 2 tuhod, 2 paa, ito ay sunnah. So yun ay fi'liya. Kung hindi mo ito nagawa sa tawag dito sa yung sala, dahil sa may mga dahilan or talagang iniwan mo talagang ito ay walang problema. Kasi kabilang lamang ito sa sunnah fi'liya. Yung pagruko, yung pagruko na kinakailangan naka-straight yung likod, kinakailangan pantay yung likod, ito rin ay kabilang sa tinatawag na sunan fi'liya. So yun po yung pagkakaiba. Ibig sabihin kapag fi'liya, yung ginagawa na posisyon, yung qawliya, ito po yung mga binibigkas. Yung pagbigkas ng amin, yung pagbigkas ng karagdagang sura or aya, talata, pagkatapos ng surah Al-Fatiha, ito ay kabilang sa mga sunan qawliya. So ito po ay sunna lamang. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan ya Sheikh Hana. Next po ay galing kay Hana. Tingin ko po is gusto niya lang yung maunawaan ulit. Pag po Sheikh nakalimutan magsujud sahwi before magsalam, gagawin ko pa rin po ba after salah? Kapag nakalimutan magsujud ng sujud sahwi, ang tanong po ito ay hindi ako sigurado, kaya siguro i-review ko muna bago ko sagutin ito pagkat hindi po ako sigurado. Allahu a'lam. Sige po, ano po ba yung mga ibang tanong nila? Ay, asip, naka-mute. Malish. Ang sabi niya po, follow-up question ni Hana, at Sheikh, pag may na-miss po ako sa isang rukun, halimbawa po, pagkatapos po ng Sami Allahu Liman Hamida, pag once sujud ko po, tapos umupo na po, tapos bigla po ako tumayo agad, uulitin ko po ba ang sala? Hada fakat, Sheikh. Nakamute kayo ata, Sheikh.
Ano po yung tanong niya ulit, rukn ng sala or wajibatus sala? Rukun Mula po, Sheikh. sa Sabi niya, halimbawa po, rukun to, Sheikh, yung sinasabi niya, na-miss niya daw, nakalimutan niya yung rukun. Halimbawa po, pagkatapos po ng Sami Allahu liman hamida, pagka once sujud ko po, tapos umupo na po, tapos bigla po ako tumayo agad. Uulitin ko po ba ang sala ko? kung uulitin niya yung kaniyang sala. Naam, Sheikh. Sa mga rukun ng sala, pag ito ay gaya ng binanggit natin nung nakaraan, maliban sa tawag dito sa takbiratul ihram, kasi kapag ang nakalimutan mismo ay takbiratul ihram, kinakailangan na tawag dito kinakailangan na ulitin mo ang iyong sala. Pero maliban dito, katulad ng ruko, ng sujud, kapag ito ay nakalimutan, babalikan ito kapag naalala natin. Babalikan ito kapag naalala natin ang tawag dito, ang mga rukun ng sala. So, pero ang kondisyon ay nung tumayo ka ng tawag dito ng kasunod na rak'a na yon, ay hindi mo pa tawag dito, hindi mo pa nabibigkas yung surah al-Fatiha. Kumbaga, hindi ka pa nagsisimula sa surah al-Fatiha. So kung hindi ka pa nagsisimula sa surah al-Fatiha, babalikan mo yung nakalimutan mo sa tawag dito sa rukun ng sala. Pero kung nagsimula ka ng magsabi ng tawag dito ng surah al-Fatiha, magbasa ng surah al-Fatiha, kinakailangan na i-cancel mo yung rak'a kung saan naiwanan mo ng rukun, haligi ng sala, at ikaw ay ang susunod na sala kung saan nasimulan mo na bigkasin ng surah al-Fatiha, rak'a kung saan nasimulan mo ng surah al-Fatiha, yun ang ipapalit mo doon sa naiwanan mo ng rukun ng sala, at ika-cancel mo yung naiwanan mo ng rukun ng sala. Yes. So ganun ang paraan. At para po sa kaalaman ng lahat, ang baka hindi na rinig ni sister, ang Sami Allahu liman hamida, hindi ito kabilang sa ruknus sala or haligi ng sala. Ito po ay kabilang sa wajibatus sala. Ang Sami Allahu liman hamida, kabilang po ito sa wajibatus sala. Yes. So, ibig sabihin, kapag rukn ng sala, ganun po ang tawag dito ang dahilan, or I mean, ganun po ang paraan kung paano natin i-handle kapag nakaiwan tayo ng rukn ng sala. Kapag nasimulan natin ang magbigkas ng surah al-Fatiha, kailangan natin i-cancel yung naiwanan natin ng rukn ng sala. Pero kapag hindi pa natin nabibigkas yung surah al-Fatiha, habang tumatayo tayo or nakatayo tayo, bago tayo mag-surah al-Fatiha, naalala natin na mayroon tayong naiwan na rukn ng sala, haligi ng sala, maliban sa takbiratul ihram, kailangan nabalikan yon, tapos ay tawag dito, babalik ka doon sa pangalawang o susunod na rak'an na gagawin mo. Yes. Pero yung wajibatus sala, yung mga wajib, obligado sa sala, kapag ito ay naiwan, ang gagawin mo ay magpapatuloy ka na ng sala mo, pero kinakailangan mong bayaran ng sujud as sahu, yung mga naiwan sa wajibatus sala. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan ya Sheikhana. Hasim, pagbigyan muna natin yung iba. Nanggaling na naman sa chat box kay Kudus, Sheikh, pwede rin po ba magtanong, hindi about sa topic nyo, ano po yung kasalanan ng panonood ng haram videos? May umabot lang sa akin na sual na to, nagpaabot ng sual na to, example, panonood ng Korean series, love story, at iba pa. Hatol po, hindi po tayo pwedeng magbigay ng hatol dahil hindi po tayo Sheikh. Next question, mga Sheikh. fatawa. Yes. Next question, Sheikh, galing kay Aisa Usman. Assalamualaikum. Pag po ba nauna ka magsagawa ng sala dahil namali ka ng oras sa pagtingin, magsasala ka po ba ulit
para sa waktu na iyon? Kailangan pong ulitin ang sala kapag nakapagsala ka na wala sa oras. Kailangan ulitin ang sala pag dumating ang oras nito. Question ulit, Sheikh. Ang tawarruk po ba ay ginagamit po ba ito sa lahat ng pag-upo sa mga tashahud o tashahudul awal wa akhir? Ang tawarruk, ito ay gagamitin lamang sa pag-upo sa tashahud akhir. Tashahud akhir, doon po gagamitin ang tawarruk. Wallahu a'lam. So, jazakallahu khairan ya Sheikh. Last question na po, Sheikh. Galing kay Hasim. Tafadhal ya akh. Assalamualaikum ya Sheikhana. Ang next katanungan ko po ay, kumbaga ako po ay na-late. Ano po bang mas mainam? Kumbaga may kakalabit din ako. Tapos dalawa lang po kami. Ano po, pantay ko ba? Papantay ako sa kanya. At saka pangalawa po, pag ah, ako po ay na-late, tapos may na-late din po sa akin. Kumbaga may na-late sa akin. Tapos kinalabit niya ako. Kumbaga ang dinasalaan namin ay Salatul Fajr. Tapos ano pong mas mainam? Maririnig po ba yung pagbasa ko or hindi? Actually ito ay may mga pagkakamali din. Kapag dalawa lang kayo na magsasala, kailangan po nakapantay tayo sa imam. Kung dalawa lang kayo nagsasala, kailangan ang maamum at saka imam ay magkapantay lang ng pagtayo. Pangalawang tanong ni tungkol sa tataas ng boses. Yes, kailangan mong taasan ng boses mo kapag mayroong sumama sa iyo sa mga sala kung saan kailangan taasan ng boses. Maghrib, Fajr, Isha, kailangan taasan ng boses natin kapag mayroong sumama sa atin. Allahu a'lam. Kaya Sheikh, Jazakallahu. last na to. Last na to. Mukhang inipon talaga ni akh. Akh. Ano po, yung mga babae po, di ba, paano kung hindi pa nila alam yung mga ibang binabasa, tapos hindi pa nila yung alam yung binabasa, tapos ano po ba, mas mainam sa masjid sila magsala or example na bahay? Putol-putol po siya. Ano po yun, akh? Pakiulit po, akh Hasim Karim. Abot ito sa mga babae po, ya Sheikh. Paano po, yung babae po, tapos di pa masyado alam yung ibang binabasa o hindi niya alam yung binabasa, ano po mas mainam? Sa bahay na lang magsala o sa masjid? Nang una, obligado na malaman natin, sa ulo natin yung mga binibigkas sa sala dahil ito ay obligado sa lahat ng gawaing pagsamba. Kumbaga, ito ay amududdin. Ito ay kumbaga haligi ng ating relihiyon, ang sala. So nararapat na maisaulo nila yung mga binibigkas sa sala. Tungkol dun sa tanong mo, hindi naman masama, walang masama kung magsasala ang mga kababaihan sa masjid kasi ito ay binanggit ng Rasulullah SAW kapag sila ay magsasala ng masjid ay huwag natin sila pigilan. Basta ang kondisyon ay hindi sila makakaantala sa mga kalalakihan, hindi nila kumbaga maano yung mga kalalakihan, yun ang kondisyon doon. So kung magsasala sila sa para makasiguro sila sa kanilang sala dahil sasama imam, so labas, walang problema. Pero hinihikayat sila na magsala sa bahay kasi mas malaking gantimpala ito. At hindi lang yun, wajib sa atin na mga Muslim, babae man o lalaki, na maisaulo natin ang mga binibigkas sa sala kasi ito ay haligi ng ating relihiyon. Kaya nararapat na alam natin kung ano mga binibigkas dito. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan ya Sheikhan al-Fadil. So hanggang dito na lang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At maraming salamat po sa inyo ya Sheikh Salman Hasan sa inyong mga pagbahagi ng kaalaman mula sa amin. At maraming salamat din po sa mga nakibahagi ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo.
At bilang pagtatapos ng ating muhadara ngayong gabi, ay inihiling po namin sa inyo, ya Shaykhana, ay iwanan kami ng payo at pangunahan po kami sa kafaratul majlis. Jazakumullah khairan po sa lahat. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang gabayan at gayon din na dagdagan ng kaalaman at gayon din na pangalagaan sa anumang mga tawag dito, pagsubok na darating o sakuna na darating. Gayon din ang ating mga pamilya, ang ating mga magulang at patawarin tayo sa ating mga pagkakasala at gayon din mga kapatid sa pananampalataya na papasukin tayo sa pinakamataas na antas ng kanyang paraiso. Hanggang dito na lamang po. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.